Good morning mga kabayan. Ayan, winter season coming na. Ayan, nag-change na ng weather. So kung mapapansin nyo, yung pugs, ayan, napakakapal. Napakakapal ng pugs. At nagsisimula ng lumamig ang panahon, no? Ayan, no? Para tayo nasa bagyo. Sobrang kapal ng pugs. So pahirapan na naman magligo ang bawat empleyado, no? Yung mga papasok sa trabaho, mahirap maligo kapag sobrang lamig syempre. Sobrang kapal ng pugs. Hindi mo makita yung dulo ng kalsada. Grabing ginaw mga kabayan. So, ayun. Isang magandang umaga sa inyo. Ngayon ay alas 6, ayan. 6 AM na ng umaga at lumabas ako para kumain sa Misol, no? Pupunta ako ngayon sa Misol namin para kumain ng breakfast. So napakapal ng pugs yan, no? Hindi makita yung bawat paligid. Grabe, kapal na pugs dito. Yan, oh, kalsada, oh. So bali pa 10 months na ako dito, no, sa bansang Saudi, kasi dumating ako dito is January 2025. Ayan. So ngayon is November. Ayan. 10 months na tayo dito. So ayan, makakaranas ulit tayo ng winter season. Napakalamig kasi tapos na yung tag-init, kasi pag tag-init guys dito is napakainit naman ng panahon, no. Talagang kahit kaligo mo lang pagpapawisan ka, tapos yung tubig dito is sobrang init. Tapos ngayon naman papunta na tayo sa winter season kasi November na nga, tapos kasunod syempre December na. Counting araw na lang, December na, 15 days na lang. So talagang nag-uumpisa ng magkaroon ng ng mga pugs. Ayan, sobrang kapal. Guys, samahan nyo ako sa aking adventure or pang araw-araw daily vlogs, no? At mag-share tayo ng mga video na nakaka-inspire, syempre makakatulong sa inyo kapag kayo ay mag-apply sa abroad, kung ano man yung buhay dito sa abroad. Ayun, yun yung mga i-share natin dito. Pero sobrang kapal na pugs. Hirapan tayo dito maligo. Sobrang lamig na ito. Ayun, hindi mo makita yung tao sa likod natin, no. Andito pala ako sa bansang Saudi at waiter ang trabaho ko dito. Pero alam niyo naman, nakilala tayo sa pagiging service crew, kaya nilalagay lang natin sa title natin yung service crew, no, kasi doon tayo nakilala. Ayan guys, sobrang kapal ng pugs. Sobrang daming mga empleyado na papasok sa kanilang trabaho. Ayan. Balik ulit tayo sa pagiging balik ulit tayo sa sa paggamit na syempre ng jacket, kasi talagang hindi natin kaya yung lamig sa mga susunod na araw. Ayan, dami yung kapal ng usok. So yun, kain muna ako mga kabayan. Kain muna ako dito sa Misol namin. Ang dami kumakain dito. Yung kain namin Misol. Kain muna tayo. Meron tayo dito ng gatas. Ayan, syempre. Meron tayong bread, merong rice, at merong tuna. Ayan. Samahan nyo muna akong kumain. At mamaya iikot tayo dito sa buong camp, no? Tuturo ko sa inyo yung aming accommodation. Okay, let's go. Katatapos ko lang kumain, no? Meron pa akong kape dito, tapos kumuha din ako ng tinapay para mayroon naman akong pang merienda. Ayan. So yun, kita nyo yan. Hindi natin maninaw yung background natin, no? Kasi nga sobrang ng pugs, no? Talagang malapit na ang winter season.
Ayan, no? Alas natin nga maninaw yung ban, no? Yung close ban. So, sobrang kapal ng pugs. Ayan. Dito lang natin naranasan yan, no? Sa Baguio, so nung pumunta rin ako sa Baguio, ganito din. Hindi naman sobrang ganito, pero talagang mapugs din doon sa Baguio. Pero talagang dito, yan, no? Hanggang sa pinakababa ng ano. Yung nga, nahirapan yung ano, nahirapan makakita yung driver ng daan. Ayun, no? Lapit-lapit sa akin ng mga truck na yan. Pero halos hindi yan maninaw, oh. Kasi sobrang kapal. So yun, ingat na lang ang lahat sa panahon. Kailangan natin ng malakas na resistensya sa lamig. Ayan. At syempre, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon at mag-pray. Ayan, para tayo gabayan. Kasi dito sa abroad, guys, talagang pag ikaw ay nilamon ng homesick or tinalo ka ng homesick, talagang masisira ang iyong mental health. Ilan lang ang mga nagtatagumpay at ang ilan naman ay hindi talaga nila kinakaya, lalo na kapag mayroong problema sa kanilang pamilya. Syempre malayo sila, may problema sa kanilang trabaho, hindi talaga nila kinakaya, no? Kaya dapat talaga malakas siya ang loob mo at lagi kang manalangin sa Panginoon kasi siya lagi yung ating kasama. Kahit saan tayo mapunta, malayo sa pamilya, mag-pray lang palagi tayo. Tapos huwag tayo makalimot na tumawag sa Kanya. Then syempre, kung ikaw naman ay may pamilya sa Pilipinas, isipin mo yung anak mo, pamilya mo na umaasa sa iyo. Huwag kang magpatalo sa stress. Huwag kang magpatalo sa yan, grabe, hindi ko talaga maano yung background ko, guys, oh. Pag okay yung panahon, pag okay yung panahon, kitang-kita mo hanggang doon sa dulo. Pero yan, oh, sobrang kapal. Hindi natin makita yung background natin. Ayan, oh. Kita niyo, guys. So yun, pineflex ko lang. Kasi nga, ngayon lang ulit ako nakakita ng ganito. Pag ikaw ay driver dito, hindi mo makikita yung kasalubungan mo. Yan, oh. Yun yung mahirap. Kaya dapat dahan-dahan lang sa pagpatakbo. So yun, balik tayo sa istorya. Alam nyo, guys, dito sa abroad, sarili mo lang yung kakampi mo. Wala kang ibang kakampi, kundi sarili mo lang. Kung may pagkakataon ka na kausapin yung iyong pamilya, tumawag sa Pilipinas, mas magandang kausapin mo para hindi ka lubusang ma-homesick. Kasi meron tayong mga kaibigan dito na na-homesick, hindi kinaya, umuwi sa Pilipinas, umuwing walang ipon, at hindi natapos yung kanilang kontrata. Yung iba naman, nagpakamatay. Totoo yan, guys. Yung iba nagpapakamatay dahil sa problema, pamilya, trabaho. Kasi tayo mga OFW, yung problema sa Pilipinas, magiging problema rin natin dito sa ibang bansa. Katulad na lamang, magbigay tayo ng example. Nag-chat sa iyo yung pamilya na, ay, wala na kami pambayad sa ganito, wala na kayong pera, wala na kayong makain. So syempre ikaw, may pressure ka. Kasi sa aming lokasyon, malayo ang mga bangko, malayo ang city. So nahihirapan kaming magpadala. Ayan, nahihirapan kaming magpadala kasi hindi masyado, wala ditong biyahe. Ang biyahe dito is monthly lang. May biyahe na free bus sa aming company, pero monthly lang. Minsan magchat-chat yung pamilya na kailangan ko ng ganitong pera, ganito ganyan. Siyempre mahirap bumaba ng bayan or mahirap pumunta ng city. Kaya talagang mape-pressure ka. Kaya dapat talaga yung ating mga pamilya dyan sa Pilipinas ay dapat makaunawa sa mga katulad naming mga OFW na alamin nyo din yung sitwasyon namin, kung okay pa ba kami dito, maayos pa ba kami dito. Hindi yung sarili lang ninyo yung iniisip ninyo. Ayan, para to sa lahat ng mga may mga OFW yung pamilya, no? Kasi yung iba akala nila, oh, sarap ng buhay mo, oh, laking sahod mo, pero hindi nyo alam yung hirap na pinagdaraanan nila bago nila makuha yung sahod nila na kaunti. Kaya ingatan niyo, maging wisely sa paggastos. Kung hindi naman kailangan, huwag nyo na lang bilhin. Kung mayroong pagkakataon na makaipon, mag-ipon na lang kayo para naman yung naghihirap dito sa ibang bansa is masuklian, no? Kumbaga, hindi naman palaging may trabaho kasi pagkatapos yung kontrata namin dito,
wala naman kaming madadalang malaking pera. At the same time, mas maganda kung mayroong kayong naitabi, no? Para kahit paano yung uuwian ng isang OFW is matuwa naman, no? Hindi natin makita yung likuran natin, no? Sobrang kapal ng pags, no? So yun, salamat mga kabayan sa inyong panonood sa ating simpleng vlog. Ayan. Minsan-minsan lang tayo makagawa ng vlog kasi sobrang busy natin po sa trabaho. Alam niyo po, sobrang sakit po ng likod ko. Nagpahilot nga ako kasi halos hindi ko na kaya yung sakit, no? Kaya nagpamassage ako sa ating kababayan para naman maibsan yung ating back pain. So sa awa naman ng Diyos ay medyo nakaka-recover na ako. Medyo gumagaan yung pakiramdam ko. Makakapasok na tayo ulit sa ating trabaho. Ayan. So yun, hanggang dito na lang muna mga kabayan. And ingat kayong lahat. And God bless.